Update sa nawawalang pageant contestant at kanyang nobyo, may videong ipinadala sa pulisya na posibleng makatulong sa investigasyon. At kahit walang nakitang flammable substance sa nasunog na sinakyan ng dalawa, hindi sinasantabing sinadya ang sunog. Nakatutok si Oscar Oida. Masusing pinag-aaralan ngayon ng Capas Tarlac Bureau of Fire Protection ang lumutang na video na ito kung saan makikitang nilalamon ng apoy ang SUV na sinakyan ng nawawalang magkasintahan na beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli national na si Yitzhak Cohen. Nakuha raw ito ng BFP sa isang concerned citizen na napadaan sa lugar habang nasusunog ang sasakyan. Ayon sa BFP, malaki umanong may tutulong nito para matukoy kung saang bahagi ng sasakyan nagsimula ang sunog. Ongoing at fully developed na yung sunog at mapapansin namin na yung location ng fully developed na sunog ay nasa bandang driver side, passenger at yung parang harapan yung which is yung engine bay na halos na-engulf na ng sunog yung mismong sasakyan. Tila consistent umano sa mga nakuha nilang ebidensya sa nasunog na sasakyan. Halos lahat itong mga debris na naisubmit namin sa National Headquarters, maraming papel sa bandang harapan. As per dito sa mga investigador natin na nakakuha, parang may mga TCT at mga notarized documents sa mga lupa. Nawala ang magkasintahan matapos umunang puntahan ang lupang kanilang bibilin sa Capas Tarlac. Samantala, negatibo naman sa flammable substance ang mga debris na kinolekta sa nasunog na sasakyan. Pero ayon sa Capas BFP, hindi raw ito nangangahulugan na hindi sinadya ang pagsunog. Pwede pong lagyan ng mga combustible material like yung mga papel. At ayon nga po dun sa mga investigador nating bumbero ng Capas, may marami silang nakitang mga abo doon na parang mga papel. Sa case conference ng PNP Tarlac Provincial Office, bumuo ng isang special committee on missing persons para mapabilis ang paglutas sa kaso. So it composed of different PNP units and other agencies para mas mapabilis natin yung pag-conduct ng investigation. At least magkaroon tayo ng mga lateral coordinations sa mga involved unit, PNP unit. Isa rin sa tinitingnan, baka lumabas ng bansa ang magkasintahan. Actually, pina-check din natin sa Bureau of Immigration kung may flight sila. Ganon din sa seaport. Baka lumabas sila ng ibang bansa. Yun din, mga possible din yun. Nakiusap naman ng PNP na maging responsable sa pag-post ng mga impormasyon patungkol sa kaso at huwag basta magpapaniwala at magpapakalat ng mga fake news. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Pinag-iingat ang mga taga-Ilocos at Cagayan sa posibleng pagbagsak ng rocket debris ng China. Ayon sa NDRRMC, nakaschedule ang rocket launch ng Long March 7A ngayong Biyernes, Sabado o Linggo. Inaasahang babagsak ang mga bahagi ng space rocket sa dagat, 76 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte, at 126 nautical miles mula Santa Ana, Cagayan. Paalala ng Philippine Space Agency, i-report sa mga otoridad sakaling may makitang debris. Huwag din itong lalapitan o hawakan dahil posibleng may mga toxic substance. Naka-alerto kaugnay niya ng mga munisipyo ng Burgos at Pagudpud. Umaapaw ang suporta para gawing national artist ang star for all seasons na si Miss Vilma Santos. Kabilang sa nag-endorse ang grupong aktor ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Yan ang chika ni Lars Santiago. We wholeheartedly endorse the nomination of Rosa Vilma Santos Recto to the Order of National Artist for Film and Broadcast. Pinangunahan ng grupong aktor na pinamumunuan ni Ding Dong Dantes ang pag-endorso kay Vilma Santos para hiranging National Artist for Film and Broadcast Arts. Sa loob ng 6 na dekada, hindi matatawaran ang kontribusyon ng nag-iisang Ate V sa Philippine showbiz industry. Kinikilala siya bilang isa sa may pinakamaraming award sa pag-arte mula sa mga pelikulang tulad ng Trudy's Liit, Darna, Jezebel, sa mga pelikulang Burlesque Queen, Relasyon, Sister Stella L, Tagos ng Dugo,
The Dulzura Cortez Story, hanggang sa pahiram ng isang umaga, dekada 70. Bata-bata, paano ka ginawa? Pati sa extra. Bago pa man pumasok sa politika, naging markado rin ang kanyang variety show sa telebisyon. Kasama ng aktor PH ang mahigit 20 organisasyon at individual mula sa education at entertainment sectors sa pag-endorso sa Star for All Seasons. Kasi may ongoing movement na eh. Hindi lang naman ito nagsimula sa amin. And I'm sure matagal na ito. Gaya ng banggit ko kanina, may 20 plus organizations that are also pushing for this. And we're just one of them. Naniniwala raw si Ding Dong na panahon na para igawad kay Velma ang natatanging karangalan bilang national artist. Paragon of professionalism. Siya isang cultural champion. She's a protector of the community and most importantly, a nation builder. Kung meron kang mga ganitong guiding principles, exemplified and brought to life literally by a person in the person of Vilma Santos, at sasabihin mo, uy, hindi eh. Ito yung pamantayan eh. Nagkaroon na ba ng komunikasyon sa pagitan ng aktor PH at ni Ate V tungkol sa kanilang nominasyon sa Star for All Seasons? None yet, pero maganda. It would be nice to have that, siguro pag malapit na. Sinusubukan pa naming kunin ang reaksyon ni Ate V. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Madalas nating naririnig ang mga katagang quitters never win. Pero ang isang grupo ng mga quitter, proud sa kanilang tagumpay na paghinto sa paninigarilyo. Ang kanilang quitting journey, tinutukan ni Mark Salazar. Sila raw ang kauna-unahang Quitters Club sa bansa o tropa ng mga matagumpay na nag-quit sa Yossi. Sa kanilang get-together sa Pasig City kanina, nag-sharing sila ng kanilang quitting journey. Smoker ako more than 20 years. Mas madaling huminto pag binigla mo kaysa yung igagradual mo kasi babalik siya. Sa tulong na rin po siguro ng asawa ko kasi nabuntis siya at naging sensitive yung pang-amoy niya. Sa una nahirapan ako na tumigil. Yun, until ngayon po, di na ako naninigarilyo. Ayon sa 2021 Global Adult Tobacco Survey, mahigit 15 milyong Pilipino ang naninigarilyo at 112,000 ang namamatay kada taon. 315 katao yan kada oras. Kung hindi ka man mamatay, dadapa ang kabuhayan mo sakaling magka-chronic disease ka. Quitting smoking is important if you want to save a lot of money because getting sick now is very expensive. Nag-aalala na rin si Nanay Christine dahil nalalanghap ng kanyang mga anak ang second-hand smoke niya, kaya pinilit niyang mag-quit. Nahihirapan din po pero naano na rin po, nasanay na rin. Parang naglalaway ka, parang gusto mong madigay ka, parang ganun po. Dinadaan na lang po sa candy. Si Tatay Edwin huminto naman daw dahil ang mahal na raw ng Yossi. Nakakatatlong kaha na ako. Magkano isang kaha? 160. Kinikwenta ko 480. Isang araw, halos ang sweldo ko nakapunta na lang sigarilyo. Lahat ng nag-quit nagsasabing mas gumanda ang kalidad ng buhay. Wala nang hingal, bumaba raw ang BP, hindi na rin daw sila mabaho. Yung mga nag-quit, isipin mo na lang kung ano yung mga chemical na nilalanghap mo noon. 7,000 chemicals. Okay? And kasama ho dyan sa mga chemicals na yan, mahigit 70 na known carcinogens. Ibig sabihin ng carcinogens, ito po yung mga chemical na siyang nagdudulot ng cancer. May bagong kalaban ang mga anti-smoking advocates, ang vape at e-cigarette. Ang 2021 Global Adult Tobacco Survey din na nagsabing 14.1% ng ating mga kabataang edad 13 hanggang 15 ay gumagamit na ng vape at e-cigarette. What we are seeing is a rapidly changing landscape. So on top of the tobacco epidemic that we have right now, we are now seeing also the vaping epidemic.
Panawagan ng mga advocate na gayahin ng iba pang LGU ang Tobacco Control Project ng Pasig City at itong Quitters Club nila. Baka pwede rin daw magkaroon ng Vape Quitter Club Teen Edition. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pagpapataas sa kalidad ng turismo sa bansa ang binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa UN Tourism Event sa Lapu-Lapu, Cebu. Sentro ng diskusyon ng upskilling para sa mga kawani ng turismo at agresibong pagprotekta sa kapaligiran. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang paglago ng turismo sa bansa matapos ang pandemya at ang target ng pamahalaan na makamit ang sustainable tourism. Dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa ang naturang pagtitipon. Sa kalapit na Bohol naman, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda. Tulong pinansyal na 10,000 piso ang ipinamahagi sa 8,000 beneficiary. Bukod riyan, mayroon ding mga nabigyan ng traktor at fertilizer sa mga magsasaka at mga bangka at fishnets sa mga mangingisda. Sa mga naghahanap ng gagawin ngayong weekend, pwedeng mag-reconnect with nature. Sa La Mesa Eco Park na muling magbubukas sa publiko simula po bukas. Ang mga pwedeng gawin doon, tinutukan ni Mariz Umali. Sari-saring ibon na tila hineheleka sa kanilang mga huni. May mga paniki, ahas, pati iba pang wild animals. Bukod pa sa nagtataas ang mga punong kahoy at iba pang halaman at mga bulaklak. Ilan lang ito sa mga makikita sa gubat na ito na nasa gitna ng syudad? Yes, you heard it right. Dahil sa pinaganda pang La Mesa Eco Park na muling bubuksan sa publiko bukas. Pero nasilip na natin dito lang yan sa Quezon City. La Mesa Eco Park is seen to be a recreational park before. But now that we are reopening it, we see that this is more of an environmental hub. An environmental hub that would really awaken the environmental consciousness of the public. Kabilang sa gusto nilang ituro kasunod ng pagpapaganda pa sa pasyalan ang pagpapahalaga sa mga gubat. Now that we are facing climate change, it is best that our public, that our citizens will be able to reconnect to the nature and be able to provide an avenue for them to really help the nature. Sa kaso ng La Mesa Watershed, hindi lang yan basta source ng ating tubig gripo, tirahan din ng maraming hayop. Base sa biodiversity assessment na isinagawa sa loob ng 1 linggong obserbasyon rito sa La Mesa Eco Park, lumalabas na aabot sa higit 220 species ng flora at fauna ang makikita rito. Kaya perfect daw itong paraan para hindi lang tayo ikangay makapag-reconnect with nature, kundi mabuhay ang kamalayan para lalong alagaan at mahalin natin ang ating kalikasan. Dahil may exotic species na nakita na delikado raw sa mga endemic o native species natin, ginagawa na raw ito ng paraan. Yung exotic po, yung gusto nating mawala. Dahil, so yung weeding and clearing, to eliminate yung competition between the exotic and yung itatanim natin na native. Ang bird watchers na sina Michael at Karen na mahigit 10 taong nagmamasid dito, natuwa sa pagsasaayos sa Eco Park. Yung mga ibon, mas happy sila kasi nga walang nanguhuli sa kanila. Tapos even yung mga park goers, hindi naman nila pinapakailaman yung mga wild birds. Dito, pwedeng mag-request ng guided tour for bird watching. Ito lang yung forest sa loob ng Metro Manila na makakakita kami ng forest birds. Sa mga naghahanap naman ng adventure, meron din ditong wall climbing, rappelling, forest paintball, archery tag, at lugar para sa team building. First phase pa lang ang bubuksan bukas sa publiko, pero sa second at third phase, posibleng mapasyala ng isang lagoon at mag-camp at hike. Libre ang entrance sa mga taga Quezon City at 20 pesos lang ang entrance sa non-residents. Pero para maprotektahan pa rin ang kalikasan, limitado lang sa 1,000 ang bisita kada araw. Kaya kailangan magpa-reserve sa website ng Manila Water Foundation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Exciting ang month of July for Alden Richards. Bukod kasi sa premiere ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw, kukunan na rin nila ni Catherine Bernardo ang ilang eksena sa Canada para sa pelikulang Hello, Love Again. Makichika kay Aubrey Carampel. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Hong Kong.
Very nostalgic para kay Asia's multimedia star Alden Richards ang pagbalik niya sa Hong Kong recently para mag-shoot ng Hello, Love Again, ang sequel ng 2019 blockbuster film nila ni Catherine Bernardo na Hello, Love, Goodbye. Bukod sa reunited, ang Jejo din o ang trio ni na Alden, Joros Gamboa at Jeffrey Tam, binalikan din nila ang ilang iconic locations ng pelikula, tulad ng rooftop na ito kung saan nag-usap sina Ethan at Joy. Sobra yung Joy's here, tapos naglakad-lakad kami sa streets ng Hong Kong. We went back to the harbor, nandun din kami. Na-discover ko na parang actually the character of Ethan, hindi naman pala talaga siya nawala sa akin. So ang dali ko lang siyang nabalikan. This July, bound for Canada na raw sila para ipagpatuloy ang shooting ng movie. At this time, makakasama na raw niya si Catherine. Before we fly, there will be a session with Direk Cathy, just to like put us in the mood again, diba? Kasi parang that's how we have been working together during Hello, Love, Goodbye. Ganun kami prepare ni Direk Cathy. So meron ganun, pero we're both very excited for this film. Exciting nga raw ang July for Alden dahil ipalalabas na rin sa GMA at Netflix ang pinagbibidahang biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Ipinakita na nga ang teaser ng ginagampanan niyang role bilang si Eduardo de la Cruz. Nagulat ako sa outcome, nakulayan na siya, nalagyan ng audio, tapos na-edit ng maayos. I'm very, very proud of this project that we have. This is one of my best projects so far with GMA. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Batiin muna natin ng advance happy birthday ang ating Chika Minute anchor, si Iya Arellano. Happy birthday to you, Iya! Happy birthday to me! Tita, wala bang kakanta o sasayaw? Pwede kami, or by request. Wala bang blowout? Walang blowout? Naku, tita, next week magpapa-fried chicken at spaghetti ako. Aba talaga, ha? With Promise, ha? Kala mo, ha? Sisingilin ka namin, ha? Promise. Happy birthday to me. Thank you, 24 oras. Thank you. Happy birthday! At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Kasama yung birthday ni Iya. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.